Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa Tambayang Makabayan. Bago po tayo mag-umpisa ng ating komentuhan, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang bansa o sulok na mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo. Ito po, umpisahan na po natin ang pahayag po. At talagang binanatan pa po ng speaker sa kanyang talumpati o sinasabi dito po sa kamera, mga katambay. Painggan po natin ang banat ng speaker at yung kanyang pagtatanggol sa kanilang ayuda na wala raw po itong korupsyon, mga katambay. Painggan po natin ang napakagaling nating speaker. Sa kanyang talumpati sa pagsasara ng sesyon ng Kamara, Miyerkules ng gabi, December 18, dumipensa si House Speaker Martin Romualdez sa paglalaan ng pondo para sa ayuda. Sa gitna ito ng kritisismo sa 26 billion pesos na halaga ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development sa bersyon ng 2025 General Appropriations Bill na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Depensa pa ng House Leader, may resibo ang bawat tumatanggap ng financial assistance ng Administrasyong Marcos Jr. Tila may pinasaringan pa ito sa issue ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA. Ayuda is not charity, it is justice. Sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Ang mga may hawak ng pondo, ang mga departamento tulad ng DSWD, DOLE at DOH, sila ang nagpapatakbo ng mga programa, hindi ang Kongreso. Lahat ng programa ito may totoong benepisyaryo, may totoong resibo. Walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit. Inihayag naman ni Speaker Romualdez na sa 2025, iimbestigahan na rin ng Kamara ang pangasiwa sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Oras anyang matukoy na may sobrang pondo ang state health insurer, irerekomenda ang 1 taong suspensyon ng premium contribution sa mga miyembro nito at palalawigin ang benepisyo hanggang zero billing sa mga ospital. Next year, the House of Representatives will also conduct a thorough and impartial investigation into how PhilHealth's funds are being managed. If funds remain stable and in surplus, we will recommend a 1-year suspension of premium payments for all paying members. Samantala, kinumpirma ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, House Assistant Majority Leader, na bumitiw na ang partido sa kasunduan nito sa PhilHealth at Development Bank of the Philippines o DBP hinggil sa Rural Financing Health Development Program. Nakita namin na hindi na makakatulong ang patuloy na partisipasyon ng Tingog sa programang ito. Bagamat sinusuportahan pa rin namin ang inisyatibong tulungan ng ating mga LGU, kagabi po nagpulong po yung mga opisyal po ng Tingog Party List at nag-decide po kami to take a step back and to withdraw from the MOA. Ang pahayag ng kongresista ay ginawa kasunod ng pagtuligsa ng mga kritiko sa Memorandum of Agreement ng Tingog Party List sa PhilHealth at DBP. Kabilang sa mga kumundena si Senator Ronald Bato de la Rosa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Nakita nyo mga tambay, mga walang bahid korupsyon po ang madiin pong pahayag ng speaker ng Kamara, mga katambay. At pati po ang congressman, ang party list po na Timog, mga katambay, ay pinagtanggol din po ang kanyang party list. At talagang nag-step down na raw po sila, mga katambay. Kasi wala naman po silang masamang ginagawa sa PhilHealth. Una, ang party list at ang congressman. Malinis po lahat ang mga kongresista po, lalo po pagdating sa pera. Makikita naman po sa kanilang itsura, sa kanilang pangangatawan, na talagang wala po sa itsura ng tao kung pagbabasihan mo ang gumagawa ng korupsyon, mga katambay. Wala po. Kaya nga po, nakapagpasaring pa po ang speaker. Nakita po, nakapagpasaring pa po sa disallowance daw po, lalo sa COA, ang speaker. At talagang ang vice president po ang pinatutukuyan niya po rito, mga katambay. Pero ang COA, wala naman pong sinabing may anomalya at korupsyon ang vice president. Meron po yatang itinatago dahil hindi pa natutuklasan at hindi pa kasi naiimbestigahan, mga katambay. Dahil sino po ang mag-iimbestiga?
sa mga korupsyon na pinasabog ng Vice President sa House of Representatives. Mga katambay, sino po? Wala naman po nag-iimbestiga eh. Lalabas po talaga lahat kung may investigasyon. Di po ba? Sila nga po, halos magtatatlong taon na nilang iniimbestigahan ang Vice President, lalo ang kanyang confidential fund. Pero, hirap na hirap pa rin po itong gawan ng sinasabi pong akusasyon, mga katambay. Hirap na hirap nga po nila itong dalhin sa impeachment, mga katambay. Para po ang Vice President ay yung kanilang plano na talagang matanggal na bilang Vice President at hindi na maging tinik sa lalamunan nila, lalo sa mga nangangarap maging Pangulo, nangangarap maging Vice President, at nangangarap din po maging Prime Minister, ayon po sa Vice President, mga katambay. At ang tanong po natin, mga katambay, ang mga Pilipino ba'y naniniwala sa Speaker? Lalo kung wala naman po mga investigasyon na nangyayari po sa kanilang hinahawakang budget sa ating bansa. Katulad po nitong sinasabi niya na wala raw pong korupsyon ng kanilang ayuda. At ito po ba ang ipinangako ng gobyerno natin nung siya po ba ay nangangampanya? Ang pangako po ba at ang kanyang programa ay puro ayuda lang po ba? Ang number one po bang priority ng gobyerno natin nung ito po ay nangangampanya, ang bagong Pilipinas, ay talagang tututukan niya ang pamimigay, puro ayuda, ayuda. Mga katambay, ito po bang programa na makakatulong po at makakapagbigay po ng napakaraming solusyon sa ating bansa, ang ayuda na panandalian lamang? Hindi po ba solusyon ang malawakang trabaho, ang inflation ay mapababa? At ang mga pamilyang Pilipino ay magkaroon ng mga trabaho dahil napakamahal ng bilihin? Ayuda? Walang korupsyon? Naniniwala po ba tayo na walang korupsyon ng ayuda? Ang 26 point something billion, mga katambay, walang korupsyon yan. Malinis yan dahil hindi hahawakan ng mga congressman yan. Hindi po nila hawakan yan, mga katambay. Pero, sino po lulukuhin ng speaker, katambay, na walang korupsyon ng ayuda? At isa pa, paano mo sasabihin sa taong bayan na walang korupsyon ang ahensya ng ang institusyon po ng House of Representatives, na nakasarado po ang libro nito. Sarado, walang public hearing ang kanilang budget at ang kanilang liquidation by certification lamang. Paniniwalaan po ng taong bayan ang isang speech, ang isang talumpati ng speaker. Maniniwala na po ang taong bayan, walang investigasyon. Wala pang investigasyon po sa institusyon ng Kamara. Wala pa, nada. Kahit isang investigasyon po. Lalong-lalo na yung sinabi ng Vice President. Kontrolado ng 2 tao ang kaperahan ng bansa. Nakita naman po natin kung ano nangyari sa BICAM. Kontrolado po nila ang pera at kaya po nilang isiro ang budget ng isang ahensya nitong mga ito, mga katambay. Ganun po sila ka-powerful. Tama ang sinabi ng Vice President. Kontrolado nila. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Nakita po natin. Isiniro nila ang budget ng PhilHealth. Ngayon, ipinagmamalaki ng speaker na iimbestigahan nila ang PhilHealth, mga tambay. At ito kung ito'y napapatunayan na marami pang pera ang PhilHealth, ay pangako ng speaker, mga tambay. Isisiro, mga katambay, ng 1 taon ang premium. At talagang ang babayaran po ng miyembro nito ay talagang isisiro rin yata, mga kababayan. Napakaganda po ng pangako ng speaker. Akala mong pera niya yung pinangako, mga kababayan. Ibang klase, no? Kung talagang kung talagang walang korupsyon itong institusyon na ito, hindi lang ang AKAP na sinasabi. Bakit ayaw imbestigahan ito? Dapat ito paimbestigahan. Kung talagang matapang speaker na talagang sinasabi niya walang korupsyon ang gagawing AKAP at yung mga ayuda at yung mga itong institusyon ng Kamara, bakit hindi niya man lang masabi sa kanyang speech, sa kanyang privilege speech, na matapang niya sabihin
na wala kaming korupsyon itinatago, pwede kami imbestigahan ng ombudsman. Pagpapaimbestiga kami sa ombudsman. Di po ba? Bakit? Kasi wala naman po mag-iimbestiga sa kanila. Sino mag-iimbestiga sa kanila? Kontrolado po nila. Pagdating sa BICAM, ang institusyon po ng Senado at ng Kongreso, sino po mag-iimbestiga sa may control? Na sila po ang po pwedeng gumawa at magdagdag at magbawas. Kontrolado nila ang kaperahan. Di po ba? At kung talagang sinasabi po na wala pong korupsyon ang mga ito, mga katambay, lalo po ang institusyon na sinasabi ng speaker, bakit ayaw nila imbestigahan? Mismo direktang sinasabi sa kanilang Vice President, kasama ang First Lady, inaakusasyonan ng Vice President, kayo mismo ang ginawa nyong extraordinary sa DepEd nung siya ay secretary. How many billions ang inilagay nyo ron ayon sa Vice President? Meron siyang dokumentong hawak. Yung kanyang proposal budget ng 2023-2024 ay lumaki. Lumobo ng how many billions, hindi bababa sa 6 billions ang inyong inilagay doon. Bakit ayaw mong paimbestigahan, Speaker? Kung sinasabi mong wala kayong korupsyon, malinis ang inyong institusyon. At bakit ayaw nyo rin imbestigahan ang Vice President sa kanyang paratang sa mga negosyante at sa mga negosyo mo? Mga katama, yung mga negosyong sinabi sa iyo ng Vice President. At isa pa, bakit ayaw mo rin paimbestigahan, Congressman, yung pinasabog, direktang pinagbintangan, direktang inakusasyonan ng Vice President ng First Lady na kumukuha ng malalaking pera sa gobyerno. Ginagamit pa siya at tinawagan pa siya by video call. Bakit hindi mo pa imbestigahan, Speaker? Bakit po? Hanggang privilege speech lang po ba ang gagawin natin? Hanggang Kamara, hanggang Kongreso lang tayo magsasalita na wala kaming korupsyon? Di po ba yung mismo direktang nagsasabi po na malawakan ng korupsyon sa inyong ahensya ni hindi man lang nyo imbestigahan? Hanapan nyo ng patotoo ang Vice President. Mali ang paratang ng Vice President na 2 tao lang ang kumukontrol o mahigit sa 2 tao ang kumukontrol ng kaperahan. Bakit hindi nyo imbestigahan ang Vice President? excuse me po. Bumuo kayo ng committee doon sa mga pinasabog ng Vice President sa inyo. Di po ba? Yun ang totoo Yun ang real talk. Ang Vice President, napakaraming sinalita laban sa kaperahan ng bansa. Pero, never nyo kinundi na ito. Never nyo inakusasyonan nyo na fake news ang Vice President. Never kayo nagsalita na ang Vice President ay sinungaling. Hindi totoo yan. Diba? Walang katotohanan ang sinasabi ng Vice President na nilagyan namin na extraordinary ang DepEd for how many billions, at wala rin katotohanan ng pasabog ng Vice President yung kanyang sinasabi sa First Lady na how many millions ang kinukolektang pera sa mga ahensya daw. At mismong sa DepEd ay gusto rin pong kumolekta ito. Wala. Di po ba? Wala. Hanggang salita lang po kayo dyan, Speaker, sa inyong institusyon. Maniniwala pa po ba ang taong bayan sa ganyang style nyo? Napakahilig nyo. Napakatatapang nyo mag-imbestiga sa pamilya Duterte. Pero pagka ang pamilya Duterte na merong in-expose na dapat imbestigahan at gustong malaman ng taong bayan, wala kayong imik. Tahimik kayo. Napakalalaking korupsyon ang pinasasabong ng Vice President. Wala kayong concern sa mga korupsyon dahil kayo ang puputukan. Vice President. Di po ba? Kung ang Vice President, walang hawak na matitibay na ebidensya sa inyo,
Matagal nyo nang binagasya yan. Matagal nyo na inimbestigahan yan. You know? Sari-sari investigasyon na ang gagawin nyo riyan sa mga pasabog ng Vice President, lalo sa pera. Pati ang First Lady. Di po ba, mga kabayan? At meron din po ritong pasabog. May pasabog din sa inyo ang dating Pangulong Duterte. Ito po ang pasabog naman ng dating Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo reimbestigahan ang pasabog sa inyo at pasaring ng mga dating Pangulong Duterte pagdating po sa pera ng bayan, mga katambay? Bakit ayaw nyo imbestigahan ng mag-ama yung kanilang mga sinasabi paratang sa inyo pagdating sa pera at pagdating sa pagkuha ng pera sa mga ahensya ng gobyerno? Ito po, ibalik tanaw natin, mga katambay. At maganda po ito, imbestigahan din po ng speaker. Na mahilig po sila sa investigasyon, di ba? Ibalik tanaw natin ulit. Lahat kayo, maiuwi kayo ng 5,000 cash. Will also receive a check worth 200,000 pesos. Ang gobyerno na ito, walang project. Saan ang pera namin? PhilHealth, 89 billion. Ang naiwan, 29 billion na lang. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa 250 billion. Kinuna nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yung empleyado. Ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private rin yan. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, may 5,000 kayo ngayon. Kita ko sa CPP ko rin. So, kung walang pera, anong gawin nila? Maghiram. Ayan, may speaker. Tahasang pong pinagbibintangan po kayo ng dating Pangulong Duterte sa pera. Nakita po ba ninyo, speaker? Bakit po yan? Hindi nyo po imbestigahan. Hindi nyo po ipatawag sa Quadcom para imbestigahan nyo po ang pinasabog ng dating presidente at isama nyo na rin po imbestigahan ang Vice President doon sa kanyang mga paratang sa inyo, lalo po sa kaperahan. Kontrolado ng iilang tao ang pera ng Pilipinas. Bakit di nyo po imbestigahan? Direkta po kayo inakusahan ng dating Pangulong Duterte. Kung nagpapamigay kayo ng pera, 5,000 raw. At yung ginawa daw po ninyo, ayon mismo sa dating Pangulong Duterte, yung ginawa nyo mga kabalbalan daw po sa PhilHealth, paglipat ng how many billions sa GSIS, sa SSS, mga katambay, at yung investment, Maharlika Investment Fund. Yan po, direkta po kayong inaakusasyonan ng dating Pangulong Duterte. Sa tingin nyo po, sino po ang paniniwala ng taong bayan? Kayo na nagsalita ng walang itinatagong korupsyon o ang dating Pangulong Duterte na merong hawak na ebidensya, yung kanyang sinabi, o ang Vice President na marami ring hawak na ebidensya sa inyo? Ngayon, walang mag-iimbestiga sa inyo, Speaker. Dahil kontrolado nyo po yata lahat ngayon. Hintayin nyo po pag hindi nyo na panahon. Pag panahon na po ng tamang investigasyon na walang kinikilingan ng gobyerno, tamang investigasyon, at ito ay uusad ng mabilis pag hindi na po kayo nasa kapangyarihan. Pag wala na po ang bagong Pilipinas, doon nyo po sabihin na walang korupsyon po ang institusyon ng Kamara at ang pamamahala po ninyo, Speaker, na wala talagang korupsyon kahit ayuda, nada. Pag tama na po, wala na ang bola, control sa inyo. Lalabas po talagang totoo niyan. Magagamit po dyan sa investigasyon ang ombudsman sa mga congressman, mga senador, at lalong-lalo na sa speaker, mga katambay. Kayo po, mga kababayan,
Ano po sa tingin ninyo? Maniniwala po ba tayo na walang investigasyon ginagawa sa institusyon ng Kamara? Ni isa walang investigasyon tumututok? At sasabihin lang po ng isang speaker na wala po korupsyon? Malinis po silang humawak ng pera ng bayan. Maniniwala po ba tayo, mga kababayan? Malaya po tayo magkomento. At nakita po natin, mismo ang dating Pangulong Duterte, walang programa. Pero nagkakamali daw si dating Pangulong Duterte, meron daw programa. Ano ginagawa ng ayuda? Programa yan Di ba? Magtatatlong taong ayuda? Aba, napakalaking programa yan. Dating Pangulong Duterte, programa yan. Nakita nyo po, bilyon-bilyon ang inilalaan sa ayuda. Programa. Legacy po yan ng speaker. Isa po sa legacy ng speaker ng Kamara yan, mga tamay, ang ayuda. Ayuda, mga tamay. Ganyan na po katindi ang speaker. Dadaanin po tayo sa salita na walang korupsyong nagagawa pagka sila na humahawak ng pera ang bagong Pilipinas. Kayo na po mga kababayan, karapatan po natin at meron po tayo kanya-kanyang opinyon. Malaya po tayo mga Pilipino. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.